Melanie Cervantes po, Vice President po ng Samahan ng Nagkakaisang Pamilyang Pantawid. Ia-address ko po yung concerns ko sa apat na agencies na alam kong malaki ang maitutulong sa aming mga purpose. Una po sa DA, masiguro po na localize po may mga mabibilhan na murang bigas, murang mga basic commodities kasi sa panahon po ngayon na krisis ang lahat tapos hindi po enough yung aming mga hawak na budget. Malaking bagay po kung mareregulate na may mababang mabibilhan. Yung mga farmers po ng ibang lugar na nabubulok lang yung mga gulay, sana po magawa nila ng paraan na ma-deliver yun sa iba-ibang lugar para may sapat na mabibilhan po ang mga Porpis members na mura lang po yung mabibili. Tapos sa TTI naman po, natutuwa po kami sa pagbibigay nila ng mga trainings. Mahalaga po sa amin na mapaayos po yung aming kakayahan para kami makahanap ng mas maraming kabuhayan para sa aming pamilya. Sa DOLE naman po, with regards sa tupad, hihilingin ko po o isasuggest ko na kung maaari yung sa tupad po, wag naman po sa paglilinis, i-convert po sa integrated farming para makatulong din po magkaroon ng maraming source ng mga gulay, mga ano. Kasi kung tupad po ay pagwawalis lang o yung mga ano, nadadaya po ng mga tupad beneficiaries yung kanilang natetake na grants sa tupad dahil magwawalis pa ilang piraso tapos isang tao picture lang. In reality po, ayaw po namin ng ganoon. Ang Porpis members po ay hindi nakakatanggap ng tupad dahil dinideprive po kami dahil kami tumatanggap na raw ng grant. Madodouble daw po yung aming nako-compensate. Pero sa akin po, malaking bagay kung ang tupad po ay idadivert sa integrated farming kasi sa panahon na krisis tayo ngayon, ang hirap-hirap pong bumili ng mga commodities. Pangatlo po, yung sa DOLE rin po, yung mga job fairs po nila, magpa-participate ka, pupunta ka sa mga job fairs, pero nadi-discriminate ka. Tatawagan ka, aantay ka ng mag-aantay, pero bakit po napakaliit ng chances na mabigyan kami talaga ng makakatulong sa aming kabuhayan? Mahalaga po sa amin ang expanded purpose bill kasi ito po ay pagpapatuloy ng magandang programa. Sa totoo po, significant po sa amin ang aming grant pero higit sa lahat, mas significant sa amin ang whole approach po ng program ng Porpis. Dahil kagaya ko po, ako'y sinasabi nila na yung mga Porpis ayaw nang umalis sa programa. Kami po ay nung makapagpatapos ng anak, kusa po kaming nag-wave, gumraduate kami sa programa at patuloy pa rin ina-advocate na mas mapaganda ang serbisyong binibigay sa tao. Dahil naniniwala kami, bawat isang batang binabago mo yung buhay, bumabago ka rin ng mundo. Nagbibigay ka ng pag-asang mabago yung pagkatao. Dahil kami po nagsimula sa pamamasura. Ngayon, nakapagtapos po yung dalawa kong anak, isang business administration, isang seaman, at nag-aaral pa ng kolehiyo yung dalawa kahit wala na sa programa. Hindi po totoo na pag Porpis ka, habang buhay kang nakaasa, may pangarap po kami sa buhay. Maraming salamat po. A good point po. And because of that, quick question lang po sa balik po tayo sa DOLE. Kung nga po ma'am, napapansin ko po, puro walis ng walis lang ginagawa ng tupad. Hindi wala na ba ibang trabaho? Naka-t-shirt, nakalagay tupad. Akala ko nga nung una po, mayroon po ako nadaan na bayan, naka-t-shirt. Akala ko, kuhaan po yun yung inmate o PDL. Yung pala tupad pala siya, nakadilaw na t-shirt. Sabi ko, ay tupad pala ito. Pero wala na po bang iba na way na kailangan ba talaga sila magwalis, bibigyan ng dustpan at walis tingting? Di ba pwedeng magpintura man lang dyan, magpintura ng mga eskwelahan, mga classroom na sira, etc. Is there any other way? Just sweeping lang? Tama po si nanay? Ni-recognize po natin yung mga inputs po ni nanay, no. Yung isang kahilingan ni nanay pagdating sa tupad, hindi lang po pagwawalis
actually yung nasa listahan nung iba't ibang mga proyekto. Although yun nga po yung image na nakikita natin, but the department is working hard to make sure na hindi ganon yung maging tingin natin sa tupad, because actually marami po tayong mga beneficiaries na sinusupport with respect to training programs po na using the tupad. Meron din po tayo yung kaninang kagustuhan ni nanay, no, marami na rin po tayong mga projects that we mobilize tupad funds for integrated farming para po sa mga in relation to agri na endeavors, hindi lang po yung sa paglilinis, pero yun po sir, marami pong menu of activities and projects that the different LGUs can actually propose para po yun yung maging mas maitawid natin at magamit natin yung tupad for a more sustainable employment opportunities para sa ating mga kababayan. Pati din po doon sa comment po ni nanay regarding sa job fair, we take note of yung comment na yung tignan po namin kung paano pa namin mas mapapaganda yung access ng ating mga 4Ps, because we have initial partnership already with the SWD wherein we conduct specific job fairs for senior high school, for 4Ps beneficiaries. So, may pagkilala po kasi tayo na dapat talaga ay maitawid natin yung ating mga 4Ps beneficiaries to employment para yun po talaga yung magiging way out of their poverty. So, ano po namin yun sir, but yung rest assured po na hindi lang po yung paglilinis ang core ng tupad, but there are more sustainable projects that we can support under the tupad funds. Thank you, Asek De Castro. Dito po sa 4Ps,